Gabi, brother. Brother, may gabi, brother. Bernis na sab, ta karon ba? Bernis na sab, new week, new episode. So, unsa naman nag-shoot, kabalo ko, nag-shoot ta karon para di mawala sa passing ang atong mga nagsubay. Nag-shoot mi karon sa 7th of March. So, wala na mo giilad nga na pre-shooting niya, dili ni siya live. So, at least kabalo mo nga mogawas ni siya the week after next, so, March 21. March 20, kung naminaw mo or nagtanaw mo karon, March 21 na karon na. So, dated ta karon, dated ta. Ba? So, I think murag so far so good ang dagan sa murag tuig niya. Although malagi atong giingon atong Primero kay dugay kayo ang Enero, di ba? Una, ang Pebrero murag nilabay ra ang Pebrero. Paspas kayo. Di ba? Paspas kayo. Nya mo lagi na nga murag karon pila naman ta 7th episode? 6th episode na siya. 6th episode. Oh. So I think a few more episodes to go. Ayan na sa denta mag break ka dyan ba? Kailangan ba siya ito pahuway? Pahuway tayo. Marami sa tayo. Ba't silduan ani nga kuha na murag kawang-gawa ani. Pahulay. Laksa ta kay. Oy tuod. Before sa di pa may magsugod, basig na baguhan mo ba nga wala may beer karon sa katong mga nakakita sa mo sa video karon o katong sa wala, just for your info, wala may nag-beer karon. Bino sa may karon. Cheers, advice sa brother. Kay para healthy ko ana ba, blood circulation daw eh. Natin sa ka-comment ganito nga, uy, katulad wine ta last time siya, di na mo business brothers, Wineness Brothers. Wineness Brothers na lagi daw ta kuno karon. Inangkol nga style ba or kinonsihal. So magiinom karon kay Trivento nga Malbec 2023 ni siya nga produkto. So naara ni siya mapalit dinhi sa among lokal nga sari-sari store diha sa among dapit. Lami siya nga wine in fairness. Dili siya kanang hait ba wa? I think ang Malbec nga wine isa sa mga murag tsada nga wine. Ako personally ganahan ko Malbec nga wine kumpara sa uban. Ikaw, unsa may imong ganahan nga wine? Ako, ang paborito gid nako, brother. Before nagsugod di ko Merlot kay galan ko tamis. Pero siguro sa sige na ko inom og wine, mas na-appreciate na ako ang Cab Sav. Alam mo bitaw na ba? Mas appreciate na ko siya. Siguro kay depende siya kung unsa imong kung imnon lang nimo siya as is, mo siya medyo pait lang gid siya. Pero kung parisa nimo siya like kana mga tapas or mga kanang cold cuts, medyo mutamis siya, mga medyo ingala effects ng blend ba. So muna ganahan ko kay imnon na ko siya kung gusto ko kani namo siya dili siya para sa Merlot nga with or without food. Okay ra siya ibnon a solo, di ba? Solo gid siya kanino kay gusto ko karon ngani sa akong kanso, di sa ko mukaon. Ala siya dahil nga effect sa ko nang ganahan. Ba. Alam mo ko ng Malbec. Labi ang Malbec ba? Fruity kay siya sanan. Lagi, fruity, pero dili siya kana bitang mura akong description siya, dili kay siya hait. Di siya hait. Lasa ba? I mean, katong mga wine connoisseur diha, tuloy daw ko na bigyan sa mga patsada nga mga selection sa wine. Ako naging nabalaan gyud Malbec, kana Cabernet Sauvignon, di ba? O kato dayong puti nga Sauvignon Blanc. Mao na akong mga murag selection pero lami ni siya, manang ganahan ko ani niya diri sa atong lokal nga sari-sari store. Correct. Nga gitawag nga Tesco. Wa. Pila ka tikang ra, pwede ra ikuan. 100 meter dash mabot na. Gabi, unsa atong hisgutan karon brother nga murag hot issue or hot topic nga atong siguro kita mo siguro makarelate ani sa Pilipinas, bisan asa ka nga lugar sa Pilipinas kay exist man ni siya nga problema. Problema na sa atong storyahan karon. Correct. Pero mas gwapo man gud nung nagitumong bito gid nga tong sa atong every episode mas maayo na itumong. So muna mong gi-choose gid na mo siya nga marag societal issue or na-impact sa tong ginabuhi ang kaning mga road problems or road use. Unsa ba siya kanang asa ba gid ang root cause do di mi sure kung among ma-discuss gid ang si root cause for as much as possible gusto gid na mo siya i-deep dive ba kung unsa ang root cause. Is it discipline? Is it government funding? Is it kuan kana governance ba mismo? So, di ba? Let's tackle it one by one. Lagi. I mean, kita nagdako mo sa Pilipinas ha. Pero sukad sa atong pagmatngon sa pagdako nato sa Pilipinas, exist na gyud ang problema sa traffic.
hantod karon ni dako na lang ta ang uban gani na nangaminyo na nanay mga bata. Ang hisgutan gyapon sa mga tao karon, ang frustration gyapon sa mga tao karon kay traffic kaayo ang Cagayan de Oro, traffic ang Pilipinas period. Nganong mana nga wala magina nato na siguro wala nato nakit-an og kanang sustainable nga solution ang problema ba kay because wala na anticipate ang kadaghan, di ba? Kay karon kadaghan ko lang sakyanan. Kasi siguro abot lang hapon tungod ba na sa mga zero down payment ba? Or nga na ito, kanang daghan mga marketing strategies sa mga car companies ba. Pero at the same time, dili man pud kay daghan man pud karon galisod in terms sa pagsakay sa mga jeep. Tinuod. So man is it ang sa ba kanang about ba sa modernization sa jeepneys kay dili ba maka-afford ang uban, so lagi bunang gamay na lang kay ang sakyanan karon kay gibawalan na or gibawalan na bagid kaha ang pag-use sa katong mga old jeepneys. Nga na ba? Well, kung ako lugar ang pangutan-on na purely from a driver's perspective or panglantaw sa usa ka tao nga gagamit og sakyanan sa Pilipinas nga konteksto, dili man siguro problema ang quantity or ang volume of cars sa Pilipinas. In fact, murag kung tan-awon nimo ang ato ang infrastructure, sobra naman gani siguro ang sakyanan nga gadagan sa Pilipinas karon with respect to our road networks, di ba? Although let's face it, karon nga sige ba expand, in fairness sa gobyerno, sige sila tukod og mga dalan nga concrete o nga, which is maayo hatag og kanang tsada nga opportunity sa road network sa Pilipinas, pero especially sa kanang mga cities or big cities, for example Cagayan de Oro, wala man nato na-address ang issue sa traffic gyapon handod karon, di ba? So unsa gyud ay ang mao na itong pangutana ba? Or mao na ang pangutana sa kadaghanan nga di man masulbad ang problema sa traffic. Nga progressive ba ka ang syudad? Progressive ba ka ang isa ka lugar? Pero ultimately, anong napamangyapoy situation or nagyapoy issue about traffic karon? Ba? Di ba? Ikaw, unsa may perspective ana? Unsa may yung pananaw ana? Siguro ako kay sa una mong good, musulti kita normal lang ginano nga sa konteksto sa sa Cagayan de Oro, ang downtown CDO traffic nga ginadaan. Ay. Pero karon kay musulti na magud sila, traffic na uptown. Ay mo pagsayo og uli, ay mo pagsayo lang rush hour. Nalagas na term na marag rush hour na daw sa padulong uptown, pauli uptown or panaog daw downtown. Kay traffic na gid kayo. So akong thinking, is it about kanang about sa nga road bitaw pasaka bitaw kakalabit ang pa-price gas Masterson na ba na? Di ba na Upper Carmen nga? Kanang Upper Carmen nga road baka nagpasaka bitaw after overpass kalang sa one compound after the pasaka dayon. Unsa ba problema kanang kulang ay wala ba proper planning in terms of road widening kay marag di ba as far as I can remember marag kuan man na siya kanang duwa na kaagyanan. Pero pagabot sa tunga-tunga medyo motulo or moopat dahil mo balik na sa dinog paano bitaw. So usa ba kanang wala ba na anticipate ang kadaghan kaya nga akong thinking. Residential area man halos ang nasa uptown. And then usually, ang naada sa mga uptown, mga kortahan. Correct. Maka-afford yung mga sakyanan. So, thinking na dakal gid kaayo sakyanan dira. Tapos, ang karon pa sa Cagayan de Oro, ang business district halos napa sa downtown. So, usually, munaog pa din na mga tao, no? Munaog or kasagara sa mga business district. Mga eskwelahan halos na sa ubos. Diba? Ang mga healthcare systems na sa ubos. Munaog ka. So wala choice sa mga tao. So muna na ba wala ba na plano og tarong, wala ba gid na usa ba anticipate or kakadaghan ba gid ang volume sa sakyanan, pero I agree with your point na dili siya mag-matter. Kay naman ka other way mo gud Tawanaw ka moagi or sa Carmen ka moagi, pero either way traffic gyapon kay kung dito ka moagi sa katong landfill sa una. Zayas samot kagagmay ang mga dalan. Mo gid. Di ba? Tapos, patungas. Siguro, pero patungas. Diba na? So, na yung mga sakyanan nga maglisod yapon. Correct. Ano ba? So, gwapo siya nga, kuan ba? Gwapo siya himay-himayon nga no,
importante siya sa itong kinabuhi. Ngano ba ito, kailangan di nato ipalabay. Kaya usually, mahal naman ka traffic, normal naman na. Ba? Traffic na naman na daan, di nato na ma-change. Dili ba nato na mabago? Ano ba? Wala ba tayo solusyon, ana? Or kung naamag tayo solusyon, ana? Di ba? Ngano nagpadayon? I mean, di ba? So, I mean, kako kay ko sa mga frustration, brother, kay pareha magunta, dako magunta diha nga environment niya. For the longest time, mao ra gyud gyapon akong giingon ganina bang for the longest time pag matngon nato, mao na magud na situation sa sitwasyon nato sa lungsod sa atong gidak-an, di ba? How much more sa kato mga uban nga dagko nga mga lungsodan, Manila for example. Dako na kay nga lungsod. Ngano sige magyapon na sila albruto about kana traffic kayo. Cebu, traffic gyapon kayo. Davao, although gwapo ilang road networks, ilang mga plasta silang implementation sa balaod, pero naman may traffic. Hindi mo po na ito ma-avoid na. Siguro, kung atong himay-himayon in a logical kanang pag-una-una siguro, pwede siguro na ito siya i-dissect into tulo ka kanang simple way to think about traffic, di ba? First, atong tanawon siguro ang behavioral aspect. Ngano, unsay mga batasan sa mga tao, sa mga Pilipino, in general, ngano man gyud nga naamang gyud mga tao nga musupak sa traffic rules. Okay. Take for instance kaning mo counterflow, di ba, during traffic hours. Isa ra na ka marag point na to nga i-tackle. Balhin ta sa second point nga kung ikuan, maybe ang infrastructure, no, or ang road networks might not be sufficient enough. Kay lagi sige patukod ang gobyerno og mga concrete roads, pero enough ba ang ilahang gihatag nga gi-provide sa ato nga type of road networks? Or will this just invite more kanang road users or kanang car or vehicle owners nga magpatuyang na lang sige palit-palit og sakyanan, pero in the end ang nagsuffer ang katong lungsod kay tungod lagi sa volume of traffic na nga dili na makaya ang carrying capacity sa isa ka area lugar, for example ang kana nga area nga lungsod. Third dayon, I'm not although di ko familiar kani nga lugar, pero I mean nga subject matter, pero tanaw na to ang kanang governance bag unsaon pag implement bitaw sa mga balaod or sa mga kanang mga regulations with regards to traffic, kay basin kani sila tulo ka factors or headline kanang subject points of discussion, basin makahatag ni sa ato og kanang light ba or kahayag sa pagsabot ani nga traffic. So ba unsa man atong ikaingon sa batasan daan sa mga tao. Kanang daan brother ba, which comes to our first topic, galing ko sa itong i-mention mo about your second point, infrastructure. Kay abot ko lang kapansin mo aniya, nag-viral mo ni kanang itong tindugan ang parking space ba, di ba? But ba? Alam mo, tindugan ang parking space ba? Akong question na, is it about infrastructure? Kaya muna sa mga tao, makagpas na katugkuan, unhin na dito ang kanang slot kaya bakante okay, wala na may parking karon. So first action sa mga tao, kulang ang parking, so tindugi dito para kita nakauna. Di ba? Ingana ba? Tapos, akong kana nga point ba, is it because walay law about ana busa buhaton na sa mga tao? Is it because wala lang batasan? Or is it because wala lang sila kabalo nga ang parking space is technically for vehicles, not for people? Dili siya ng slot para hulatan sa mga tao. Ano ba? Or is it because na ako ikabuga busa apili mo tindog dira kay nay mo sukol sa ako'y bahala. Okay, la kana ko kinsa ko. Ano ba? Di ba mo ba linya ba? Okay, daghan gid kahitabo ana. Katulad na kuan unsa man gyud unsa man root cause ngano na may ingani. Ngano naingana lang mga sitwasyon. Ngano na yung mga ingana ng mga tao. Wapo ka tayo mong dimension ganina about infrastructure, ngano na maging kakulangan sa infrastructure or ang mga tao wag magihanaw sa mga balaod kay kato sakto yung sulti bitaw nga kana puyo ka sa isa ka dili ka subdivision kanang normal nga residential area, ibong balay wala gali parkinganan pero tungod kay daghang ka kwarta pwede ka pala bisag pila ka sakyanan, wala na kay mismo parking space sa imong tungod sa inyong balay. O park na lang ka bisag asa kay wala man say
siguro walay balaod or wala lang hanaw ang mga tao sa mga balaod about sakto proper parking spaces, di ba? di ba? I mean, ibutang na to na sa konteksto din karon na, for example, kung naka din sa no, abroad ka, ibutang na to din sa UK o kabalo sa Amerika kung silang balaod. In a household, for example, nagpuyo ka sa isa ka marag subdivision or estate mo na tawag din allowed ang isa ka household mag-own og 2 cars, di ba? Yes. Duha ka sakyanan. Ang ila pong mga balay gi-design pod nga duha ra ang maka-parking sa imong parking space. Fair enough. Kaya ikaw nagtag-iya kag duha ka sakyanan. Pero ibalik mo to sa Pilipinas. Context sa isa ka barangay nga atong nailhan lugar Baranglitan, di ba? Nga prominente kini siya nga barangay sa Cagayan de Oro. Now, typical household butang nato ang iyang parking space from an infrastructure perspective lugar, ang balay niya maka-accommodate og isa ka sakyanan. Period, makasulod siya ang gate, maka-park siya, wala problema. Nag-progress iyang kinabuhi, naka-afford na siya sakyanan, duha, tulo. Amo niya i-parking niya sakyanan. Siyempre, di naman masigaw sa sulod, dito sa gawa sa dalan. So saan na itabo karon? Di ang dalan na congested. Na-congested kay tungod na yung nag-parking sa iyang kilid. May mag-isa na to siya ka residente. Ang iya mo po mga silingan kay ni-upgrade mo po ang ilang kinabuhi. Di, nag-parking sa sila sa gawas. Dahil nahitabo karon sa dalan, nipiot. Nipiot na. Di, double parking nahitabo. Ba? Unya, kuan ba na? Kanang, akong pangutan na, lawful ba na nga pagka-diskarte nga yung i-parking imong sakyanan sa gawas? Or, basig, forgiving lang kaya nga ato ang balaod nga, sige na lang, kay, wala bitaw sila parkinganan, sige na lang, ato na lang na ipalabi. Pero sakto ba na? Sakto ba? Kaya sa akong wala nga, sa akong napansin sa mga Pilipino mo din, even though nga naatay mga balaod na reactive kita. Ba? Bakit atong reactive na kita ba? Mga itong ay harata mo patoo kung naanay punishment. Alam ito, naanay mga balaod pero mo lagi, laws are mere suggestion sa Pilipinas. Lagi. Kalam ito marag kung pwede pa ma-push ang boundaries sa mga balaod, dito kita Diduot yun. Nga na ito. Kaya akong nakakita, kung hantod sa dili ka wala kay punishment sa imong mga actions. O dili i-impound mo sakyanan or imong motor. Okay na. Okay pa na. Ano ito? Diba, dili ta proactive bito nga, okay, kabalutan na balaod, ato din sundon. Ay, na mo sunod kung nanay mga, di ba? Nanay mga barriers nga nag-atang sa imuha ba? Kay, mo lagi na, nga, I think, balik ta sa imuhang punto about atong example nimo nga, ato na lang yung ibutang sa mga parking spaces sa mga mall. Mo man siya kumon ang kakitabo, di ba nga? Ito ingon nimo nga kay traffic man kaayo, naglinya pa man ang mga sakyanan padulong dito sa designated parking area unya. Katong matan kay nga tao, nakakita siya, oy bakante dito. Gawas ko una akong tindugan tong bakante nga space para atong ma-claim nga ato to una, ako'y nakauna dinhi. Now, kung ikaw magtanaw from tao nga naglinya pod sa uban mga sakyanan, makayon ka nga unfair ba kay ani nga diskarte. Kay kung kabalo pa lang ko nga ingon ana di ang sistema, gipanaog na lang pud unta nako akong kauban sa sakyanan para maka-reserve ato nga parking. Correct. Di ba? So to your point kanina, naboy balaod nga nagbawal ana. So illegal to yung gibuhat or dili? Kung walay balaod ana, so meaning okay di siya pwede mong inana. Secondly, kung free space na tanan ang parking spaces nga bisan kinsa ang makagamit or bisan kinsa ang maka-claim, sa to pa pwede din na squatan ang parking area. Pwede na po yan ang tao. Di ba? So, marag, kuan kay nga mga, daghan kay mga loopholes nga pwede nimo ipang pangutana ba? Which I think is, marag, grabe pa kaayo ka loose ang, ato ang balaod. Kung naman kay balaod ana okay, pero ang implementation part o kanang pag-reinforce sa balaod is wala gyud kaayo gi-exercise. Mana akong take. Okay. I want to answer your question about katong balaod. Okay, to be honest, wala gyud balaod ana. Mao ba? Kasi wala gyud balaod ana kay siguro ang mindset pagod sa mga tao. Pero siya, di ko sakto bang term na murag common understanding na bitaw siya nga kanang parking space sa sakyanan gid na.
So mo lang walay balaod kasi siguro mo na ang understanding sa mga tao ba. Pero katong 2023 na isa ka congressman, akbayan representative, I forgot the name. Nagpropose siya House Bill which is Mindful Parking Act. Okay. Tungod ato nga issue. Ay ang iyang kuan dito kay bawal tindugan ang parking space. Kaya ang parking space or parking slot para sa mga sakyanan. Kung may offense, 2,000, second offense, 5,000, third offense, 10,000. And kung masikag padayon, sige kadakpan tungod sa imong batasan nga na, kung kinsa to'y driver na kauban nimo, i-revoke yung license. Fair. Di ba? Pero House Bill, parang siya mudagan pa na og pila ka readings sa Congress, mudagan pa na og kanang reading again or election again sa Senate and then handod sa President. Iya pa nang pwede pa na niya ma-veto, pwede pa nang sulti, di ko na, scrap na. Pwede pa, dakan pa kay pamaagi. Pero that's why I upload Marikina, kaya ang Marikina si ordinance mismo. Kabalo man sila nga kuan, ang Marikina alone na sila nga na bawal yun. Bayad kag pila to ka tausan kung makitaan ka nga na. Okay. Fair nga. Diba? Fair siya nga pananaw sa balaod nga perspective. Kay tinuod man nga butang po nimo Marikina na bilong man sad siya sa katong mga super mega cities man may consider. So meaning nagid sila kanang right nga maghimo sila ordinance ana nga particular issue. Pero ako lang ba kanang sa praktikalan lang nga panghuna-una. What if pay parking lugar ang atong gimutangan. So meaning buot pasabot ni sulod ka sa parking space, gibayaran nimo, meaning to say entitled ka to take up one space lugar. Kay imo man ang gibayaran. Now, kay nagbayad naman ka, na ba kay katungod to claim nga ako ng space, di ako gusto mo parking. Ako lang out of the blue lang ang question na pwede ba na nga marag i-claim nimo kay nagbayad man ka, paying customer man ka. So pwede ka makaingon nga ako ng space, di ako gusto mag-parking. Tindugan ako ni para ako yung park. Di ba? Pwede ka na? I think pwede. Ba? Kaya nagbayad man ka? Oo. So nagbayad man ka, technically dapat na kay space. Mao siguro na dapat baton sa mga parking space sa Cagayan kay para wala yung tindog sa ano. Actually, I don't know kung napansin ninyo ha. Kala itong diya sa may cathedral, may area, dakan ba kaya mga pay parking. Kala ito mga dili sa parking lot ha. Bakanti lang siya nga looting nga sudlan nimo si Quintam siguro dia mga kuan ay uban dia 20 or 2 hours sa kwenta kung half day or pila ka hours or whole day. Kaya kaya lang ko brother kay tong akong trabaho sa una ruta-ruta man. So mo park ko din ha. Kung mato ko Dynasty, mo park ko dito dool. Lagi. Mo park ko dia nagalid dia sa Dynasty dia ako sa likod sa Catherine's. Ano pay parking gid siya, legit gid. Likod sa Catherine sa kanang Divisoria, nay parkinganan dia. Kung maadto ko kanang Monster Kitchen sa una sa sa Cathedral. Nay parkinganan diha atbang sa BPI nga Cathedral. Nabayad gyapon ka. So pero ang kuan na napabay bakante. Usually kung magsayo ka na bakante pero within the span sa adlaw mapuno na gid sa halos kay lagi. Pero naanay mga ingana. Katugan yung gibuild gali sa Ketkay. Nakalang multi-story, di ba? Multi-story. Ambot lang ha kung ginapabayaran na ba nila karon or gakuan pagapon siya as free. Kay kadumdum ko bulag free parking pa man siya katong niadto ko dito last ko ni uli. I don't know kung i-implement na ba nila ang 20 pesos per day siguro. Takada ba? Lagi. Pero at least gasugod na ang mga infrastructure nga inana, which is I think dapat kay para ma-feel sa mga vehicle owners na they're also responsible sa mga parking spaces. Correct. Di ba? Kaya kung libre na tanan, ma-abuse mo dyan. Mao gid na. Unya mo nang hinungdan pa sa kanang naay mga mag-road rage or naay magpinusilay baron or magkinihaay ibang butang sa Facebook nga kanang CDO idiot kuan sa drivers, di ba? Wall of shame. Wall of shame. I mean, kuan lang kayo ba? Kanang, sa katawanan lang kayo ba? Kay, usahay mag-root down mo siya sa behavioral aspect sa tao ba? Kung naalam ta kay disinti nga panghuna-una ba, dili unta ka mo result to ingan ana nga mga conflict bitaw in which fair enough. Kung butangan na to siya o price tag ang kada parking space, well and good kay
Meaning, di ka makapark diri kung di ka ka-afford. Yes. Di ba? Kung wala kay batasan, ay na lang diya. Okay. Kay, kung yapong kay, di man di ka ka-afford, di ka pwede makapark diri. Ana nga, kuan lang ba, mindset. Like, butang po dato din mostly ba din sa laing nasod, ang ilang parking spaces bayaran ba? Correct. Hindi, nakakita ba kag tao nga mo claim og parking space, tindugan ang parking space? Wala. Kay gabayad, fair man mo tanan, gabayad man mo tanan. Inuras man ninyong bayad. So, tara na sa, I think, imposing a rule sa isa ka space would definitely answer the question of kaning nga mga problema. So, in short, kung naay pay parking, job done. Walay problema, walay issue. Ako nakita ana. Okay. Siguro to add lang siguro ana no. Siguro kung naman galit ay mga pay parking, I think kailangan pud napud tay mga systems bitaw nga makita bitaw kinsa to nagbayad kaysa wala. Kay para ma-finan gyud ang mga dapat. Kay for example, dili sa UK, kung dili ka gabayad sa imong sakto nga parking slot or unsa man galing na, nay parking eye. Parking eye man siya. Kamera na makita-an tanan makita imong mga imong lisensya, imong plate number, etc. Makatakan kag dili mo gud sa UK. Wala ka nakita nga traffic enforcer. Wala gyud. Hinahinay lang ka kay daghan kay kamera. Nga bitaw. Tingalan lang ka padalan kag letter pagkaugma nga, hi, this is to inform you nga naaday kay multa. Pila mo multa? 100 pounds ginuog ko. 100 pounds. Pero siguro kana medyo like dako pa kay na siya nga. Dako kay dapat na nga budget para buhatan na. Pero kana pa lang daan na mapabayaran na lang ang mga parking spaces. I think kana pa lang daan ma-eliminate bitaw ng mga abusers. Di ba? Natin ma-eliminate na mga abusers bitaw sa mag-occupy sa mga parking, mga tao mo tindo. Lagi. Di ba, ang question mo na sakto ba? Nga pwede ka, wala man lagi balaod. So technically, wala mga saba na ko. Kinsa man ka para mga saba na ko. Ngani? Papay balaod. Di mo ko nimo pwede ikiha. Exactly. Yun. Dili man siya ingon na ignorance of the law. Kaya wala may law in the first place. Ba? So dapat diya sa katong naminaw nga mga politiko karon kung kayo mo ginana nga mga regulasyon sa ato ang dakbayan basin maro na yung makasulbad sa atong traffic ayun parking spaces na itong istoryahan na wala pa ta niabot sa kanang road use lagi. Pero dako na kayo na siya nga marag siya nga impact kayo hindi gali barangay level kung na may mga ordinances barangay level para lang mamitigate bitaw ninyo kanang mga double parking sa mga small iskinitas sa mga specific barangay sa Cagayan. Kaya delikado ba kayo na? Doon ka kabalo, gamay kay ang dalan, may mga bata din na namukuan, walay choice, di makaliko kay walay space para muliko or unsa man galing. So, di ba? Discipline sa mga tao, governance as well, di ba? O siguro, mas maayo po kung natay mga sabay tawag anak, kana mga partnership with private sectors para mas knowledgeable ang mga tao sa mga ingani ng mga ordinansya. Lagi. Kaya I believe in katong happen sa katong mga parking spaces sa mga mall sa nanay mga partnership ang kada syudad sa mga malls. Wala pala yung law pero nakabutan na please do not stand on the parking spaces. Only vehicles can park on this kuan na. So mas maayo na ma-inform na to ang mga tao, mas maayo na mas stricter ang atong implementation ani na mga ordinansya or kung po na balaod ani mas stricter kanyo magud mahadlok ang mga tao kung mismo ang gobyerno mismo mo di ba mo salikway silang kaugalingong balaod at nakikita mo ana mao gid tinuod gid na nga mga instances nya frustrating lang ba naon bitaw nga inana gyapon ta ka murag uncultured hantod karon nga modern naman ta ni atong society ka TikTok nung kay kabisan asa karon dili man kabalo unsay mga kanang basic courtesy sa paggamit sa mga public spaces or road networks murag lain kayo paminaw pero don't get me wrong bisan man bisag dinhi gyapon nami pa yung mga paras nga mga driver pero lahi ra gyud ang ato ang batasan sa Pilipinas kay paggamit og kanang sa dalan I mean Asia in general I think di naman nga Pilipinas pero unta ba kanang setting a good example bitaw unta like for example dili na ta sa parking spaces brother mo segue tagamay na din dapit sa road use kana lang bitaw mismo ang tao magtabok sa dalan
klaro na gyud unta kay ang tawo nga mo attempt na siya og abok sa dalan kanang di magini mo hunungan. Correct. Anong imo man yung duton Ano? unahan pa nimo nga klaro na kay nga nakatikang na sa dalan di na lang gyud ka mo stop, di na lang gyud ka mo hunong nga patabokon siya. Dabig na side sweep to nimo kalit kay nagkuan ka, nagdinalo ka sa dalan, di ikaw pay nasadaan, di ba? Kay nakaligis kag tawo, nakadisgrasya kag tawo. Dinhi dako kay na nga tulubagon kung ang tao tsada man sad atong aminon nga tsada man pod gyud ang infrastructure dinhi sa dalan. Klaro ang kanang na road markings, na ay kanang pedestrian lane, di ba? Nga kung before mo tabok ang tao sa dalan, pinduton to nilang pedestrian nga marag kanang stoplight kay para mo off ang mo stop ang suga ay din ka makatabok. So meaning mapugos gud ang vehicle to stop para motabok ang tao. Yes. Sa Pilipinas unta, bisan magani og dili ready ang ato ang infrastructure to provide da inana nga sistema. Courtesy na lang unta ba sa motabok, di ba? Wa ka kabalo ba nga kana di katong nitabok day imo ditong silingan. Ni imong gibabagan ang dalan man imo gipatabok. Abay. Gilibak na rin kasi mo silingan kana si kuan, tsada kay sakyanan pero way batasan. Pangit kay nga dungog di ba? Lain kay nga courtesy ba? Courtesy na lang na siya sa imong isig ka tawo unta pero ako gakling na ko dapit sa behavioral aspect ha. Murag Sakto na brother. Kay murag which comes to our second topic. Muna mga kamote drivers. oh, Muna yes. sila. Kaya nabi balaodan na ha, pero wala gapon. Muna mga kamote, dili pasabot nga ang kanang kamote drivers o riders, kada ang mga gamotor, nagapoy mga disakyanan nga mga kamote gapon. Muna sila ang ban. Taysa ako pangutana brother. Nganong gitaw nang na-coin man na ang term nga kamote. Unsa ba na siya? Sa akong pag-research baliya, gi-coin ni siya as kamote. Kay tungod bitaw sa kanang term bitaw na nangamote na ka. Kay sa una daw kuno, katong panahon sa mga Americans, so katong mag-tutor daw sila og mga Filipinos. Gakabagsak-bagsak daw kuno ang mga Pinoy, ang mga bata na mga Pilipino. Moado daw sila na siya nga, if you don't want to study, go find your mom and plant kamote. Ingana daw ang term. Pasabot ana, uy, ay pag binubok. Ano ba? Ay pag binubok kay kung magbinubok mo dahil ka pag tanom na lang kamote dito ka. Ay lang pag tuon dito na lang ka pag farmer na lang ito. So muna siya habol siya ginhimo na siya derogatory nga term. Lagi. So muna siya mga tawag na mga kamote drivers kay they are muna sila ang mga drivers or mga riders na very ignorant sa law. Walay disiplina. Na ay mga balaod, na ay mga road laws. Pero they tend to kanang itong ilan na lang sa usabit term na wala gi-ignore na lang nila ang mga rules ba so muna mga kamote or in simple terms mga bugok lang mga drivers lagi more often than not kanira ba sila nga mga riders or drivers in fact ang ibutang nga nato nga wala nila niagi sa legal nga proseso pag-apply sa lisensya. I mean, wala na ako mo gi-single out ha kay inana pero most often than not kanigud sila ang wala na edukar og insakto sa paggamit sa dalan. Yes. Unya kani para ba sila ang kusog mag-inisog? Kani para ba sila ang kusog mag-siot-siot sa dalan? Correct. Nga di ba gibutang ni mo kagalingon sa peligro pag ikaw pagani ang madisgrasya ikaw pay kusog mo reklamo nga inana. Mo na day na ang nakalain sa mga inana nga instances balakan kita kakita ay nana social media di ba nga kanang mo counterflow mo kanang mo singit do na sa pikas linya gid mo agi nga klaro gid kay nga piot na kay ang dalan mo overtake gid sa iyang isig ka kuan ka tawo lugar para lugar makauna siya di pareha man mo nagdali di ba ikaw ni siot ka diha di samot mo ka traffic na hinuon di na mo kalihok sa inyong dalan kalagay mga kuan naabog kana itong page sa Facebook or group ba ng CDO Wall of Shame, CDO Idiots, Wall of Shame, something na dakan ginadina, brother. Dakan gumakitaan ba to? Grabe sa kili sila. Mga ito, marang siguro di man ako gina-single out po da. Naman po yung mga private vehicles na ngana. Pero kadaghanan ko sa mga brother. Kada bito yung kung sa Cagayan lang na POV kasagaraan, brother. Kada bito mga kundi jeep. Kana bitaw mga bao-bao? Kana. Kana bitaw, for example, bawal mo daw na sila na nasa main highway.
Pero nakamo sa main highway. Pero kung question, naman di balaod ana, pero ngano man nga padayon gapon sila. O ingana, is it because walay sakto nga implementation sa road rules? Or siguro kung madakpan magaling ka, ang mga traffic enforcer pwede rin mo bayaran. Pwede. Ingana bito? Daghan kayo possibilities nga daghan mga kamote drivers. Diba? Usa ba siya enforcement ba siya sa mga rules, or is it because disiplina lang gid sa mga tao, or wala lang magid paki ang mga tao sa mga dalan? Basically. Kung ako imong pangutan-an, brother, I think ang primary cause dili siguro root cause kay gabi na magana ka lalom ang root cause, pero primary cause siguro anak niya kay kana bitong betas Pilipinas mag-apply og lisensya, i-provide lang nimo tanan imong mga requisitos diha. Mag-test lang ka kanang drug test, sa man kanang medical, sa man eye test dayon, di ba? Unya ipa-exam dayon ka, pero naa daytoy kudigo gamay nga exam di matik na diya pag-apply di sirit-sirit imong lisensya, pila ra ka oras gawas na yung plastic. In that sense, mura na mo gipalit imong lisensya. Wala gyud ka kabalo sa traffic rules kay paper ra man tayo imong gi-check. Wala magigiagig practical driving. Di pa rin sa laing nasod ba nga mag-undergo gyud ka og kanang exam. Theory and practical exam. Ang ato sa Pilipinas, kuha na lang, tagaan na to og credit nga natay theory exam. Pero mo tayo practical exam, mo tagi tabaran o kanang sa tawag ana, kaning instructor or kanang sa tawag nila ana, evaluator nga i-check ang imong driving skills kung sakto ba ka, kung kagamit ba ka sa imong mga signal light or mga mirror diha sa insakto, kanang mga maneuvers nimo. That pagtuon ako og driving diri ba nakaingon ko nga bugukan ako nga driver oy. Nakaingon gyud ko nga yun sa ba na ako pagtuon og drive di ay maron mo wala gid ko kabalo sa mga rules and regulations diri nimo ma-realize nga importante kay na siya nga part sa safety sa road users, both ikaw nga nag-drive og samot sa katong mga tao nga pedestrians nagbaklay sa dalan. Kay naman diba? Na vehicles ang road users, pati man pud mga tao road user man na sila. Correct. Nya mo lagi na which leads me to the point nga ang root cause or primary cause ana kay wala gyud na edukar ang mga tao sa unsay insakto nga paggamit sa dalan. Mao gyud na ako ang murag nakita lang nga murag dako nga problema ba. Unta no kung tinuod ba ang LTO buhat na ba sila ginana practical driving exam ako kabalo, pero unta ma-realize na sa mga tao ba nga dako kay na siya nga kuan dili na siya privilege ang makakuha lang kag lisensya para maka-drive. It's a responsibility kay dili man na siya nga oy maka-drive na ko sa sakyanan chuy na kay ko, hindi man inana kay dabig na ka ligis kag tao dia chuy kay ka na-impound mo sa sakyanan, embargo mo lisensya, may possibility nga mapriso ka, nakasala ka, kaya ka kabalo sa balaod, di ba? Pwede ko sa isulti lagi daw nga getting a driver's license is not a right, but rather it's a privilege. Privilege na siya, pasabot, dapat ikaw mismo responsable ka. Kay privilege, gihatag na si mga pribilehiyo, dili na mo right na bisan di ka kabalo mo drive, okay, pag-drive dito. May pagsirit-sirit niya. Pagsirit dito. Dili man privilege na siya, pasabot ana, dili tanan makakuha ana. Ang makakuha ana katulad mga responsible drivers, safe drivers, dapat mo na siya. Kay muna ang privilege nimo na naa kay driver's license. Pasabot, you are already considered a safe driver. Qualified na ka nga driver. Busa ka gitagaan og driver's license. Di na siya ingon nga okay, citizen ko sa Pilipinas. Automatic na po yung lisensya. Di na mo siya right. Privilege na siya. Ba? Kana ba mo na siya ang ako ang nakita sa addressing kanang behavioral kuan ba? Kanang aspect bitaw. Yes. Dili man ta psychologist para maka-rational yung ginana, pero obvious mo kayo. Obvious magiging ang problema gud nga bisag ako nakaingon lagi ko nga bugukan ako nga driver oy ode ko kabaluan ni sa una kuan ni ko galingon ba mabagsak pag kag mga driving test din ni kaingon kay ati mura to akong gibagsakan bay, pero in reality
dako na kay to siya nga failure kung ikaw mismo naka-attempt og inato. Dako na kay to siya nga fault. So may na lang na-edukar ta ana nga pamaagi dinhi pero it comes with a price. Ano siya? Ang next nako nga kuan brother, unless kung napakay gusto kuan sa mga behavioral aspect sa mga storya, ang kanila kanina pong infrastructure nga atong istoryahan ba kay about road networks kay balon ka eleksyon ting guba sa mga dalan nga dili gubaon kada unta kasapot ra magid kay na ba pero more dahilan sa traffic ba kada bitong kabalo ka may kay imong agilan mo na ba kana bitong mga main highways kanang mga ato kagikan Cagayan padulong siguro Butuan may ana hinguog ba diya bitaw may pa kayo mapasensit kay may pa kayong dalan matangala lang ka uy na traffic lang ka rin, kinagiguba nga dalan. Ano ka mga pa nga dalan, giguba man. Naday flag man, stop go, stop ba, green o red nga flag. Pero well, to answer kana nga query brother, kay storya lang ko from theoretical kanang engineering aspect. Tinuod man pod nga ang mga dalan nana say lifespan. So ang dalan pag nana siya cracks dili necessarily visible ang cracks pag i-inspect na nila nga naa gani na yung murag something deficient ana nga dalan kay meaning siguro sa weather na ang weather naka-apekto ana sa ang quality sa iyang dalan nga na meet na niya tong criteria nga oy pulihanan na ni siya klase nga dalan. So immediately kinahanglan nila i-repair. Mo nang engineering aspect ana. Now ang kana na dayong implementation nga part, kana na dayong pagbakbak sa dalan. Complicated kay na siya nga issue kay kung ato na siyang subayon unta ang implementation dili unta na siya mahitabo kung gi-manage lang properly ang programa sa pagguba sa dalan. Like for instance, ito yung mga question kanina, nganong gubaon ang dalan, kunya biyaan ang equipment diha sa kilid, dili man di ay trabahoon immediately ang dalan, di ba? Abandon bitaw? Di ba? Klaro kayo nga, kabalumi nga naay kuan diha kanang katong murag jackhammer nga bako nga naguba sa dalan. Wala man lagi operator, wala man lagi diha. Di ba? Wala man lagi gipadayon ang dalan, gibuslutan lang pero wala gipadayon ang trabaho. There must be something wrong with the program of works ana. In fairness sa mga kontraktor, basin si kontraktor naniguro pod siya sa iyang kagalingon kay basin unya di siya bayaran sa iyang gitrabaho sa gobyerno. Kay basin ang gobyerno wala pa gi-release ang iyang kwarta. So dili po nato entirely ma-blame si contractor kay again mo go back ta sa kinsay nagpa-implement aning mga projects diha. Kay basin ang kwarta mora pud behepunan sa contractor. Wala pa gi-release ang kwarta so di siya sa mo trabaho. Mo na ang iyang perspective sa engineering o construction nga side. Dili ko kabalo sa bureaucracy sa sulod sa gobyerno pero unta kana nga mga issues bitaw obvious na mga kayo. Ang tao na lang ang mga porhisyo sa inana nga mga sistema. Di ba? Ako mo kuan ko nga bay. Para sa ko I get your point. Engineering aside, kasabot kay ko na lifespan 10 years, maybe 20 years. Gubaon din na siya. Pero ako ba, kabulo pa man na pwede pa na siya magamit, ngano gubaon? Katulad sa engineering aside. Pero akong point, daghan pa kaayo mga dalan nga nagsuffer dira lubak-lubak tanan. Ba? Nga dili na lang kato ang mihukon. Ano maging obvious kaayo? Ano obvious man ka okay pa man tanan pero ano gubaon man kay lagi sakto kato lagi 10 years, 20 years kana. Pero ngano kailangan pa man nagubaon? Ano? Tungod ba na sa dili lang ko magkuan pero is it because na ay underlying sabot? Is it tungod kay katong sakto to nga election nga time kailangan ko og liquidate ng kwarta. Kailangan ko og budget para ani kay nabe di ba kasagara abot tinod ba na mga SOP na ba na mga ingana categorically pero di ko kay entirely sure. Pero daag daw na mga SOP sa mga
kanang mga leaders sa naglingkod sa executive branch, ano ito? Pasin. Ang ako lang ba, kanila ang topic about kawat-kawat sa corruption sa mga na ako, sa ngalan pa lang na manguna-huna pa lang ka, if you're a government official, nanguna-huna pa lang ka na magkawat, para sa ako, mali naman na. Kung sa ngalan nga, buhaton pag ginanin mo nga corruption or magkawat pagid ka, that's layo na siya or taas na siya nga level of evilness. Sa ngalan nga, ang Pilipinas, pobre ang ginadaan ng country, pero ang mga privilege, siguro mag-suffer gamay, pero dakan naman kay pobre sa Pilipinas. Ano ba ito? Dakan pa kay projects na dapat tutukan, pero ngano ka na? Siguro, ako balik ko sa infrastructure lugar, daghan kayo mga rural areas na daghan kayo mga residente, walay sakto nga pathway, ngano dili ka to ang ayohon? Correct. Ganun dito magyud sa katong Ito obvious kay nga magamit pa man na. Basta ma-extend pa nato ni siya 1-2 years. So kanang budget ito for 1-2 years dili sakto sa mga rural areas kung dili ka to i-prioritize. Nga na i-prioritize ang mga butang na klaro obvious pa kay na magamit pa. Kasi dili ma-liquidate lagi ang budget ni kuan lagi. Ano ba? Sad reality. Ni project proposer, diba? Takabalo, 'di ba? Pero malagi na, mao na ang mga questions nga wala natubag karon, pero ambot lang ha atong mga trupa diha nga nagtrabaho sa DPWH. Bisig na mo yung mga ikadugang diha. May insights ana, please comment down below if sakto ba nimo diba? Istorya. Kay para sa ako pod, ako gatan-aw ako from an implementing kuan kay kabalo pod ba ta sa feeling sa mga kontrata, di ba? Dili pod ba kaganahan nga masiro ka, trabaho ay lang ka diha pero ka bayre. So mo to akong take ana nga kuan pamaagi, pero I'm pretty sure ang it has something to do with the program of works. Nganong ang kwarta dili magyud na diretso mahatag sa, di ba? Kung patukod kag balay, na magyud kay murag schedule or program of works nga imo ning buhaton ako ni nga schedule para mahuman ako ni nga deadline kay mo balhin na si ma'am ug si sir ani nga balay. Mao di ba nato na ma-implement kung magpaguba tag dalan, di ba? Or mag-repair tag dalan. So kung naatay inana program of works, klaro naman kay nga kani nga day mao ni ako mga humanon. Klaro man gyud kay na, pero nganong ma-stop man gyud na siya ana nga day. Daghan man gyud kay factors lagi consider po nato. Weather sa Pilipinas, may bagyo, or materials, butang nato ang materials kay na-delay, kay wala si supplier, wala yung inana. But ultimately, ang kwarta yun na kay di mo na mahuman ang project kung wala yung kwarta nagpadagan, di ba? So, as a contractor, dapat po nimo protektahan yung kagalingon. Wala na akong nakita. Pero, tanaw pa dahil mo sa kanang mga karatulangan na sa kilid. Diyan na rin ka mga question lah. Dalan bay? Grabe bay. Pila ra ka metro pero milyon kapin ang budget. Nya naay itsura ni kinsa ba ni proposer. Mano inani man ni kadako ang budget. Lagi. Amon lugar na. Tapi uban brother. Tarpaulin, ako kay tarpaulin dia. Ay, grabe bay, ni dalan bay. Pero pila ka tuig hanap na lang ang tarpaulin. Ba? Wa yun. Wala dalan. Nahuman na lang yung termino wa pagyapon. Ano na niya? Walang point ba? I mean, siguro I don't know if it's is it corruption? Is it governance? Is it bureaucracy? Is it partnership between the private sector and public sector? Or is it because wala lagi pakialam ang ato mga leaders so kung unsay epekto ana sa mga tao? Ano ba? Okay, for example, aware naman kayo ba? Kailangan ito marag kato, first, let's talk about the main thing, katong traffic. Sa ngalan pa lang, traffic na yung Cagayan ba? Traffic na kang uptown. Nabay ka buhaton ang atong executive leaders, ana? Di. Diba? Or tama na lang bata reklamo, or tama na lang bata aware na traffic na gid kayo? Are we doing something about it? Or basig ka ng numb na kaya ang mga tao ba, murag nabinhud na ang mga tao, sige na lang reklamo, traffic na kayo, sige lang, anin na magini perme. Pero dili dapat yan anak kay murag at least ba kung traffic na naman lang gani, unsa may kanang atong mabuhat nga murag solusyon. Siguro at the least tagay na lang o kanang klaro nga sidewalk ang mga tao para ganahan pa ang mga tao mo baklay. Yes. Kana na lang siguro at least konsuelo.
kung dili kanang bike lanes or kung dili kanang motorcycle lanes nga kanang motorcycle lagi ang makaagi, dili pwede ang mga sakyanan kay para lang nga makalahos-lahos ang mga tao ba kay akong nasabtan man good sa kanang philosophy kay nga pamaagi ba ang kana manggong kuan ang kana manggong traffic mo reflect man good gyapon na siya sa kanang economic kanang value sa imong lugar. The more traffic it is, the more money you're losing, di ba? Hinana ba na ang kakitabo? So mo nang kakitabo sa atos Pilipinas siguro. Ano di kita progress? Kay grabe makitag traffic. Di ba? Ultimo ang traffic nga atong gakakuan sa Pilipinas, mato lang kag butang nato nagpuyo lugar ka o butang nato Binauro. So lang kamo adto og Kogon. O niya nakasakay ka og jeep alas city sa buntag. Peak hours sa kanang tinghatod sa mga tigtrabaho sa mga tao, tinghatod sa mga estudyante sa eskwelahan. Gikan pa lang kadiya sa Binauro, panaog kadiya sa Makasandig. Good luck sa imo kung makaabot kag Kogon mga 30 minutes. Di kita mahimong 30 minutes. Hapit ta 2 ka oras, di ba? Grabe. Nya kung kitagaan pa lang ang mga tao lugar for example og tsada nga walkway, tsada nga kanang road kanang sa kana pathway nga pwede sila makabaklay, safe sila magbaklay or motorcycle lanes mangani or bike lanes mangani. Di ba nga sila ra ang maka-access. Basin unta ang mas ma-free up ang atong mga dalan. Ako lang ng perspective ba pero kana unta ba? Murag tsada unta na siya nga mga plataporma kung ang mga atong mga decision makers okay balo sila unsay mga kaagi sa mga tao dili lang sige kay papugi dia og mga chuy-chuy dia sa yung mga social media post dia diba? Medyo sad lang ang reality ba kay nagin mga ingana gapon na mga mga ingana na mga leaders or dapat dili po nato ba-blame lang po ang leaders na sila lang kay kita man ang users, mga tao. Pero di gapon na to makontrol tong self. Di gapon tayo mga road rage, di gapon ta kabalo mo giveaway, di ta kabalo kinsay na right of way, kinsay kuana na bitaw. Ang lahi mo dito sa Pilipinas kay para sa ila kung kinsay mas kusog mo busina din na mo na ay right of way. Digi. Kana bitaw, kung nay bisikleta diya sa tubangan, businahan ug pakusog padaplin diya. Ba. Ana di ang kuan. Pero diri grabe oy. Grabe ang respeto sa mga drivers din sa mga gabisikleta, sa mga gabaklay. Basically, tanan road users, grabe ang respeto din. Bisan pa og kuan ka, kanding ka sa dalan or exactly. Ba? Makakita ka hayop sa dalan bay. Hunong gid ka ipalarga gid yung mga hayop sa dalan. Sakto. Pilipinas way bahala ka mga latayan ka sa ligid. Correct. Ba? Pero kabi kay ka murag contrasting kay nga mga ideas ba pero wa tay mahiwana kay mo lagi. I think ang root cause gid sa tanan nato story about sa traffic brother. Ang karon na ako na realize, behavioral gid siguro siya kay. Correct. Di ba? I mean, ako lang na added value na lang dayon tong lack of infrastructure o lack of governance murag mao gito siya ang murag na. Pero dili ba siya mo ako na i-challenge yung thought process. Dili ba siya tungod ingana ang behavior sa mga tao is because of the lack of those things. Pwede sadya combination of the three. Kaya siguro sakto ang behavioral pero asa ba gid na siya? Is it because ingana na lang po ang behavior sa mga tao kay tungod kay wala may sakto nga implementation sa mga balaod. Mabayaran naman ang mga traffic enforcers. Pwede. Mismo ang mga katulad sa Manila, daghan na issue kada news, kay issue ka ng bus lane sa EDSA. Bus carousel ba? Oh, bus lane sa EDSA. Dapat dili bus lang dapat ginapriso pa na or ginabultahan tagdagko kay mga kuan pero ang mga politiko dipindi ra mga dito imagine mo na ba. That's why guys I encourage you to vote wisely gid pay dili pasabot nga nagdagan sa senator siya mo sulbad sa imo guys mamagay mo sila mo sig talaw chismis i-search ninyo unsay trabaho sa isa ka executive leader, isa ka legislative leader, isa ka judicial leader. Kaya ang legislative leader ng mga senators, congressman, sila ang gahibok og balaod, dili na sila ang ga-implement og balaod. Ang ga-implement sa mga balaod ang executive leaders, mga mayor, mga barangay captain, sila inyong basulon. Ba? Dako ko kay kuan anak kay ako ba kay marag dili naman gud siya ingon nga kalang tao lang, pati ang gobyerno mismo. Lagi. Nagito isa ka kuan, si Cynthia Villar. Bako lang din news na ana siya nga
mag-stop daw og klase. Nag-interview siya, ma'am, unsa imong comment, ma'am, na mag-stop man daw klase daw today kay taas kay ang heat index sa Pilipinas. Okay. So siya, unsa di kataas? Ala siya, ma'am, abot og 41 degrees. So siya nga, ila kainit. Sorry, wala gyud ko naka-feel ang nga init aircon mo gid ni permi. Hoy, Ginoo ko. Ala ba? Kala bitaw marag imagine mo na yung leader nga na mo storya. May batasan. Ala ba, siguro para sa iya wala lang to, pero para sa mga tao nagahirap daghan nga kamatay sa heat stroke sa Pilipinas. Ba. Di ba? And the least thing na ibong pwede mabuhat as public servant is to empathize with them. Pero you can't even say those words. Ba. Para sa sorry, ako ka-feel ng aircon, good me permi. Oh, good for you, ma'am. Ba. Ano ba? I mean, daghan kayo mga issues which I hope na masulban. Kani traffic lang nga issue pero it impacts the lives of people. Manila pa lang daan. My office mates in Manila before mo mata og alas 2, alas 3 sa kadlawon kay mularga sila 4 or 5 para makaabot sila 8 AM sa opisina. Dili mo uli, di ba dapat mahumanaw ta sila 4 or 5 sa hapon, pwede pa silang uli kay rush hour. Mauli pa sila alas 8, alas 9, maabot sila sa ilang balay alas 12 sa gabi. Imagine mo, 2 hours of rest, 12 midnight, pag na-arrest din, so pasiwata ka balo, kaon pa, sa mga maghikay pa, mamalansya pa. Gani. Let's say 2 hours of work, 2 hours of rest, ka alas 2 mamata na sila. Ba. So ba, asa mamustisya na? Ba. Di mo ma-blame ang mga tao nga, ibo na lang sila i-blame lugar nga. Kaya nga naman, diyak makagapuyo. Pagrinta na lang dito sa doon sa inyong kuhan, sa'yo na ka-ignon, kaya nga dako og sweldo ang mga Pilipino? Ba, dili. Ano ba? Sad reality. Kasabot kay ko sa imo, brother, kay passionate kay ka ng mga inanang istorya sa governance ba. Muna ako nakaingon ko nga sakto gid ni si brother ay pang pangalan tao. Na feel kay nako ang imuhang Tayo mo mo kuan brother talawa. Yabot ani kay maayo ni nga istorya ni. Pero bitaw tinod kay na nga tinod kay na imong giingon brother bay nga kanang unta ba ang kana bitawng people in power or kana bitawng decision. Itawag na nato decision makers kay sila magid ang makahatag og decision og sa pamalaon. Naapod na ta sila kanang dili lang simpatiya, di ba? More on empathy ba sa unsa ang gikinanglan sa mga tao. Sayo na mo kayo maingon sa eleksyon nga, kuan tao ko sa masa, kasabot ko sa inyong mga problema. Ato ning bag-uhon tanan, lami kay akong mga diskarte, pero pag abot sa tinuod nga storya, bakak, wala mo na kay nahimo. Di ba? Mo na ang mga lain nga marag narrative ba sa mga politicians nato karon. Kay inana man gud ang mga hitabo marag false promises ba di man sana siya bag-o ang false promises bisan kinsa man siya mga politiko na inana pero segue lang to gamay kay istorya naman ta karon o governance naman ta padulong galing na kay infrastructure man to nga lakaw no kay ultimately bisan man gani og unsa ka maayo ang ato mga engineers unsa ka maayo ang ato mga urban planners ug mga architects diha bottom line is kinahanglan mo guna siya polisiya. Exactly. Kaning mga polisiya, policy makers, di gani sila wala gani na silang agenda. Papagid na yung mga idea diya. Wa gid tay mahitabo diha nga sustainable development sa atong katilingban. Exactly. Tama na sa drawing, mo na lang giingon. Wala gyud hitabo nga implementasyon diya. Mo na nakapait sa reality. Pira na lang sa atong mga kaila nga mga nasa education sector, katong mga nasa academia pon karon nga tungod na lang silang passion na pabilin gud sila diha pero ultimately I can feel their frustrations nga isa kapanglantaw pud biya sila maayo ang kahimtang sa Pilipinas or in fact talking about traffic, road networks kana dali ra unta kay siya masulbad nga mga problema kung naalang gyud sila nalang gid untay kuan ba kanang political will ang kaning mga tao nga atong gisaligan sa atong pagpadagan sa gobyerno. Wala na siya ang marag ako nakita nga kabati sa ato ang pamalakad sa Pilipinas. Kay sige ra tag story about climate change, kanang unsay pagka eco-friendly system, so on and so forth, pero wala may gagahitabo ana gyud sa tinuod lang. So diba? About the reality. Muna reality. Oh, nya antud karon gi-modernize sa ang mga jeep pero
na-implement ba na siya ang jeep modernization? Siguro na ay uban, pero dili pa man tanan gapon, di ba? Kaya di ba, ipalondo to sila, ang mga drivers ipalondo sa land bank, tapos ingani, kinito sila ang monthly, pila na may plitis sa mga tao. Nagtuo sila ang monthly na makuha nila, makasugakod sa pagbayad sa monthly nga gipautang sa land bank. Ang realidad atong tao, makaya ba rin niya pabuhi iyang pamilya ana sa budget nga butang na nato kinintos ang iyang kita in a day. Minus sa tanan bayronon niya loan niya sa pagkuha sa iyang modern jeep o kanang pag-charge sa iyang modern jeep or iyang renta sa iyang modern jeep, di ba? 500 sa karon nga day and age. Kaya ba niya mabuhi ang pamilya nga butang to 5 kabuk iyang anak plus asawa. Exactly. Paskwila pa niya 500 a day siguro Habi na siguro na kay na kamarag. Baka theoretical na to nga mga storya. Takabalon si tinon nga figures pero read between the lines lang inana nga mga narrative ba. Nya challenge ako ng aspect brother nga kinahanglan pa ba gyud nga kinahanglan pa ta magmotorila o mag-jeep karon modern age naman ta. Di ba pwede nga magkuha na lang ta kining cable car na lang ta, di ba? Kung ato kag downtown Cagayan or ato kag uptown Cagayan, why not build cable cars na lang ba para dili na nga project, di ba? Naiplano ana. Well, it's a good thing na nga nga plano. Pero akong pangutanan ko na brother, sustainable ba siya? Kung pila ba pliti ana? Kaya ba yung mga uban tao nga pliti na ugamay kay mas barato ba ang pliti sa mga motorela, sa mga habal-habal, ingana bitaw. Tapos para sa brother, para sa karon, medyo importante pagod ang mga motorela. Kay wala sila doon lang kanaan na pagsakay motorela. Pwede. It's easy for people to say. Pero ang sakainit sa Pilipinas, di ka makasugakod siguro mga 10 minutes, baklay. 20 minutes ka magbaklay para makaabot lang ka. Labi na kung dilikanad. Kung helpful, gina na motorela ka, masulot ba na sa mga iskinita. Tinood. Diba, makatod na siya, helpful siya. Pero I hope na there is a better solution for that. Kay, I wouldn't blame the motorila drivers kung usahay, makakuan sila, makalimot sila sa mga balaod nga naman na ingana. Kay, di ba, mismo sila, wala po sila siguro na-educate. So that's why, muna niya panahon na kita mismo mo educate sa itong kaugalingon para ma-educate po na to sila. Di na ta magulat nga ang gobyerno pa ma-educate sa ila. Kaya mismo kita na naman tay opportunity for them, for us to educate them. Di ba? Noon. Kani palang daan na platform, kani among podcast. Sa una, historial may mga kuan diri sa unsa pero karon sometimes we talk about kanang societal issues. Makatuon pa mi. Makatuon pa mi. Ma-refresh pang mind na ay uba tama ba? Di ba brother, makatuon pa ta ba? Sakto yun. I mean, dili na to ni madig-deep nga topic kung wala ni maragi nakita na to sa frustration sa mga tao sa social media ba kay mo malagi kada scroll down na lang nato sa atong Facebook lugar lagi mag-ingon nga traffic na sad kaayo ang Cagayan de Oro ni inana nga mga storya ba. So ana ko nga murag pila naman ta katuig mangapo na lang siguro ang atong mga ginikanan wala pa gyud rin nasulbad ang traffic ba? Mas musamot pa siguro so murag lain kay nga narrative ba nga pila na ta ka decades na sige istorya ay nani nga problema maura gyapon ang problema antud karon. Di ba dito pwede makahimog difference kung kita lang, di ba? Yan na, di ba? Hinanglan ba yun nato i-rely sa government? Well, yes and no. Yes siguro kay sila ang himog policies pero ultimately kita mangyapon ang gapadagan sa day-to-day life. Pwede mangyapon nato usbon natong behaviors. Pwede mangyapon nato siguro contribute sa siguro in a week butang na lang nato nga mag-alat kag isa ka adlaw di ka magamit og sakyanan. Gusto niyo baklayon lang siguro or magamit ka public transport para dili ma-congest ang ato ang mga dalan. And also challenge sa mga kanang mga PUV or kanang mga jeep or mga motorela kanang siguro kasabot man ko sa mga kanang operators inana nga hesitant sila to change kay mo lagi added cost inana ang cost of living etc. Pero normal man na siya nga mo resist og change. Pero kung tan-awon nimo ang kabag-uhan para sa kadaghanan nato, para sa atong mga anak ug mga apo, kung tsada siya nga investment para yung anak,
basig mao na siya ang tsada nga solusyon Agree. para makita ang atong kabag-uhan, di ba? Kay sige ra tag ingon frustrated ka ta nga walay kabag-uhan sa atong kuan karon pila na ta ka tuig nagsige na inang drive nang gyapon tag jeep. Sige, pag-drive og cable car. Maghimo ta cable car or maghimo ta og kanang tram system or railway network baka sa Metro Cagayan, di ba? Mo na ang big dream sa Mindanao, di ba? Mindanao Railway. Ang bot ko kana sa pabana basi mamuti na lang ang buhok sa uwak or mamuti na lang mata sa uwak pa na mahitabo. Pero I'm fairly optimistic sa kana nga mga projects. Takabalo kung maabot ba na sa tong lifetime or dili, pero I'm pretty sure kung mahitabo na siya dinhi sa atong home island sa Mindanao, I think dako kay na siya nga contribution kay again akong perspective manggod is more on sustainable solutions nga inana ba, and dili man nato ma-avoid nga gaka-modernize na ba ang kalibutan. In fact behind na ba kita Catch up ta Philippines pero masad mo ay mo pagpabangay-bangay dia mo masad mo kalu-kalu ba sa kaninyo nga mga tao nga diba? Pero yes, unsa man mga last words brother before we end this episode? Murag napagawas na ako akong mga hinanakit sama sa imong pagkahinanakit sa atong mga leaders dia, pero mao lang to akong murag key takeaways ba kay ang traffic dili gyud sa masulbad nga sige lang tag tudlo sa isig ka tawo or sa atong gobyerno sa problema. It's a holistic approach dapat siya kay mo lang ito akong giingon atong last atong episode about kanang climate change ba. Ang climate change unta or kanang mga disasters dali lang ta kay sa sulbaron kung nagstorya lang ta og structures itself nganong naguba siya kay tungod na ilinog inana. Pag nanagay tao involved diya na din ma-complicate ang storya. Kaya na may nagpaluyo nga balaod, na may nagpaluyo nga kinabuhi sa tao. Agree. Na mga strings attached ba. So, mao gyud na siya sa traffic akong nakita. It cannot be solved by just looking at isa ka parameter. Dapat di mo i-approach ni siya in a holistic and a sustainable kanang approach. Mao na siya. Amen. Amen. 100% agree. Siguro sa ako po, kay parang mo sa kuha, kani ba, ignorance of the law excuses no one. Ano lang yun. Kita as road users, mismo kita ang mas gagamit, di na ta magulat nga i-implement pa sa gobyerno ang mga balaod. As much as possible, kung pwede mag-research ta unsay mga balaod sa unsay mga kanang do's and don'ts sa roads, buhaton na nato mismo. Kay para sa ko ang governance magud sa relationship, dili siya pwede nga ang governance igo ra ang taga-gobyerno igo ra pud sila maghimo o mag-implement sa balaod kung naa mga tao dili gabuhat sa baka balaod nag-implement. Alam daw? So as much as possible guys, let's be proactive. Let's not be reactive sa mga laws sa Pilipinas. Kilaghan kay tagbalaod pero wala tay kuan. Mismo ako usahay maamin ko wala kay ko hanaw. Pero from time to time ga-research na ko ay ba nga naman ingani ang diferensya diri. Mas na-appreciate mo gud nako na naako dinhi kay mas kanako. Sakto to resulti ni Brother Sam na rin nga bugukan ako uy. Dili mo na ako ma-realize ba nga grabe bugukan ako uy. Kaya abin ako, sakto na ko sa Pilipinas, pag-abot na ko diri, daghan di kay kong mali. Alam mo ito, and pag-research na ko, parihara din o balaod ang Pilipinas o diri. Diba? So, as much as possible, let's use our social media wisely. Kay ang nanadya sa internet, isa na nakaklik sa Google, masearch na yung matanong sa mga balaod, and let's implement it ourselves. If pwede na to ma-educate ato mga kauban to do the same, why not? Especially kung ikaw gakuan ka, ga-commute ka, if you want to educate your PUV or PUJ drivers o mga conductor, educate them. Kaya then, at the end of the day, kita naman makabenefit ana. Ano dito? Di ba? Sa ako, mo lang na siya, as much as possible, let's not be ignorant sa laws sa Pilipinas. Because there are so many laws in the Philippines where we need to understand them by heart. That's it.
kilakon kay ko ba? Pero kailangan ko sa episode medyo kalma na, kailangan ko sa itong episode kay ano na itong story ba? Kailangan maka-benefit not just for us but for, you know, Tsada mo jump in sa mga kanang frustration sa mga tao ba? Nga kana bitang example kanang taas ang presyo sa bugas karon inana nganong sige traffic ang Pilipinas nganong nga nga mga kanang topic bitaw ang atong kapang igon karon kay mo gud ni ang reality mo gud ni ang day-to-day life sa mga tao nya nganong di man nato ni istoryahan. Correct. Nganong ato man ning ipabutang sa likod sa atong utok di nato istoryahan, di ba? Istoryahan nato karon diri. Ano man day? Di ba? Akong opinion, it might not be parehas sa imong opinion. Kung supa ka sa opinion, istorya. Istorya ta. Istorya. Wala ay personal. To disagree. Istorya lang ta. Wala kuan. Wala personal ay. Di ba? Pagkahuman, shot lang dayon ta. Di ba? Shot na ba derby? Ano ba? Diba? So again, thank you guys for still tuning in. Don't worry, this won't be the last na episode na we'll talk about more societal issues, but of course, we balance everything. So again, we thank you for still supporting us. You're now on, you know, our 6th episode. And pohon, busin namin mga episode na nadya sa Pilipinas pohon. So watch out for that. So for now, please share, like, and subscribe to all our social media channels. And don't forget to, you know, comment all your thoughts below. Ba, nya ay kalimot sa inyong mga aligot-got. Butang i-post sa mong wall be kung namoy mga namoy aligot-got sa inyong mga problema sa day-to-day life ninyo. Ibutang niya. Eh atong storyahon, mga naman kung nako iingon nga di ka mo agree, ba? Correct. Sumbagay ta sa storya lang. Storya lang ha. Ay dili personal. Storya lang. O kung mag-shot mo Bernice, tag me. Ba. Tipok ng barkada, itag lang me. Ano suya mi? Suya me. Ba, brother. Cheers That concludes this episode. Daghang salamat. Maayong gabi.